Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, nagdadako naman tayo sa tatlong anotasyon may kaugnayan sa mga propasanayan ng pagsasalita. Unang artikulo ay pinamagagalugan sa mga hamon sa pagpublikong pagsasalita ng mga guro mag-aaral, pagtayag sa pagbuo ng intervensyong programa ni Sargento Delivery. Ang layunin ng artikulong ito ay malaman ng mga hamon na nararanasan ng mga guro mag-aaral or student teacher sa pagpublikong pagsasalita bilang batayan sa pagbuo ng intervensyong programa. Hindi natin may iwasan ng mga student teacher ay magkaroon ng problema sa pagsasalita sa harapan. Lalo na natin na may mga maraming tao sa atin na ang nilalaan nila buhay ng kalaman sa atin. Ang mga problema na panggil sa artikulo ito ay nakatutok sa cognitive, kaya na ibig sabihin na kung ano ang kanilang paraan ng proseso ng kanilang pagsunod-sunod o baka na pagbahagi ng kanilang tatalakad. Problema ito dahil na kalawan din ito ng effective o kaya ang kanilang nararamdaman ng kabata. Maaari ang classroom ay tahimik, wala masyadong nagsasalita o kaya naman ang partisipasyon kapag ang guro ay nagtanong. Kaya dito sa pag-aaral nito, ang pinalabasan ay mga kumprahinamon ay kakulangan sa kumpiyansa at sa pagkakamali at limitadong kasanayan sa organisadong pagpapahayag ng ideya. Kumpiyansa sa sarili ay isa sa mga problema na nakaharap ng student teacher o guro mag-aaral dahil nagsisimula silang maging conscious sa kanilang sarili tungkol sa salita sa harap. At takot din na magkamali sa harapan dahil alam naman natin na hindi natin may iwasan na dahil sa kaba ay ang ating masasabi ay malipas sa pagpigkas, kaya naman ang ating pagpaliwanag ay hindi ayon sa gusto natin o layunin na ating bahagi sa mga pag-aaral. At ang limitadong kasanayan sa organisadong pagpapahayag ng ideya, lalo na katulad na aking sinabi na meron kang pagpapahayag na pagkasunod-sunod na dapat talakay o biglang mawawala sa isipan o kaya naman na hindi mo masyadong napalawak ang iyong pagsusuri na kung anumang impormasyon na dapat magtalakay. Isa din ito maging hamon sa pagsasalita sa harapan o pagpublikong pagsasalita. Ang konklusyon sa pag-aaral nito ay konklusyon na mahalagang magkaroon ng sistematikong intervensyong programa na nakatuon sa pagsasanay at pagpapalakas ng self-confidence sa mga gurong mag-aaral sa pagpublikong pagsasalita. Pagkakaroon ng mga programa. So ano ba ang mga programa na maaari natin itulong sa mga student teacher o gurong mag-aaral? Narito ang pre-workshop reflection na kung saan ay isang talakayan kung ano ang kanilang pag-alam kung ano ang mga dahilan ng kanilang pangamba. Halimbawa na lamang ay sa sinabi ko kanina na kung tahimik ang classroom, wala kang partisipasyon, ay dito sa pre-workshop na ito, tatanungin sila ng mga leaders na kung ganyan man lang ang kanilang problema o mga dahilan ng kanilang pangamba sa pagsasalita sa harapan, bibigyan sila ng mga advice o mga gawin na kailangan nilang gawin upang sa gayon ay makasa nila kanilang kakayahan sa pagsasalita sa harap. Sunod naman ay ang cognitive structure session, isa sa mga intervention programa na ibig sabihin dito ay nakapokus dito ay ang speech planning tool kung saan tuturuan ng mga guro na mind mapping. Ano ba ang ibig sabihin ng mind mapping? Ang mind mapping ay kung saan ay ilalakad mo, isusulat mo sa malinis na papel ang mga gusto mo ipahagi sa mga mag-aaral. Kung ano ba ang punto na iyong tatalakayin. Sa ganitong paraan, tuturuan ng mga leaders sa cognitive structure session ang mga gurong mag-aaral na ano ba ang dapat ilagay pag-mind mapping. Halimbawa ay ang una, ano ang
nainibag ni Dayabil and Philomena Gatlin. Ang layunin ng artikulong ito ay mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa reading comprehension sa pamamagitan ng programang Communicate, Read, Engage. Siguro mapaisip nyo na bakit reading comprehension na magsasalita naman ang aming pagtalakay. Ang ibig sabihin na dito sa artikulong ito ay kapag tayo ay nagpabasa, di ba? Pagbabasa lang natin ng receptive. Oo, hindi. Receptive pagbabasa. Hindi lang tayo matanggap na impormasyon. Dapat mas malalaman ng guro kung naiintindihan natin ang ating binasa kung kaya natin i-express o magsalita. Kaya naman sa artikulong ito ay gusto nilang mapaunlad ang communicate, reading, engage na kung saan communicate ay tumutukoy sa pakikipagsalita o pakikipagsalamuha. Dito, nagaganap ang pakikipag-usap bago ang pagbabasa. Halimbawa na lamang ay ang isa sa lesson plan na guro ay para sa mga bata na magbasa ng pabula o pupils. Bago ang mga bata ay magbabasa ng pabula, tatanungin na sila ng guro upang sabihin ay meron silang idea. Bago na lamang may ipapakita na larawan ng kuneho at bago. Kung tatanong ang guro na, ano nakikita niya sa larawan? Ang mga mag-aaral ay sasagot na makita nila yung kuneho, bago, sa bukirimba, o ano ba, nila. Sa ganitong paraan, ay nagbibigay sila ng kanilang ideya kung saan ay malalaman nila siguro tungkol dito ang itatalakay niyo. At makasaling ang kanilang kakayahan sa pagsasalita o pagsasagot sa mga katanungan. So, kaya pagkatapos ng communicate, sunod naman ay read, kung saan ibibigay ng guro ang mga structural materials sa kanilang gagamitin upang kailang magbasa. Sunod ay engagement, na kung saan pagkatapos ng magbasa ng mga mag-aaral ay magtatanong ang guro sa kanila, okay naman ang mag-aaral at magtatanong sa kapwa niya mag-aaral. Ano ang mga katanungan? Halimbawa na lamang, tatanungin ng guro na, ano ang inyong natutunan sa kwento? May mga mag-aaral, bibigay agad ng kanilang mga natutunan sa kwento. Kaya dyan nangyari ang engagement. Ang pinalabasan ng mag-aaral. Ipinakita ng resulta ng paggamit ng CRT o Communicate, Read, Engage framework ay epektibong nakapagpapataas ng antas ng pag-unawa at partisipasyon ng mga mag-aaral sa pagbasa. Mas tumataas ang kanilang pag-unawa dahil sunod-sunod nilang ginagawa ang nasa CRC. Communicate, pakikipag-usap bago magkaroon ng pagbasa. Read, yan ay yung pangyayari, kung yan ang sila nagbabasa. Engagement, lumido ng mga mag-aaral at ng guro. Mas na tumataas ang kanilang antas sa pag-unawa dahil nakakakuha sila ng kaalaman sa kanilang mga pag-usap. At sa ganung paraan, hindi magkakaroon ng engagement kung hindi natin ito kung wala itong unahin sa pagsasalita. Kaya makahalaga ng communication engage ayaw nito sa pag-aaral nito upang mapayabong na sa pag-aaral ang kakayahan nito bilang sa pagbabasa kundi sa pagsasalita. At ang panghuli na artikulo ay at sunod ay ang konklusyon at rekomendasyon. Ang konklusyon sa pag-aaral nito integrasyon ng komunikasyon, pagbasa at aktibong partisipasyon na nakatutulong sa mas malalim ang pag-unawa sa teksto. Kaya nirekomenda ang mas malawak na paggamit ng CRC sa paaralan. Naghihikayat sila sa mga paaralan kung gamitin ang pamaraan na CRT na kung saan ay makatutulong na mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbabasa at ang paglalakad ng kanilang naunawaan sa pamamagitan ng pagsasalita. At ang panghuling artikulo ay pinamagatang implementing pedagogical strategies to enhance English communication in elementary schools. Evidence from Nagaraman for District Northern Samar, Philippines, Asian Kernel Language and Literature and Cultural Studies na pag-aaral ni Lumagdong 20
Ang layunin sa pag-aaral nito ay suriin ang bisa ng iba't ibang pedagogical strategy sa pagpapahusay ng kakayahan sa English communication ng mag-aaral sa elementarya. Ang batay sa pag-aaral nito na ang mas ginagamit na strategiya sa katarungan ay ang learner-centered approaches. Alam naman natin na learner-centered approaches ay ibig sabihin na ang mga mag-aaral ang una o pangunahin natin sa pagtuturo na dapat sila ang mag-siksik o kaya naman sila ang mag-alam kung ano ang nilalaman na paksa. Na di lamang ang guro magbabahagi na kung ano ang nilalaman ng paksa, kundi sila rin ay magbabahagi rin ng kanila naunawaan na isa sa ating alam na tinatawag na active learning strategy. Ang kinalabasan ng pag-aaral ay pinakita ng resulta ng paggamit ng interaktibong strategiya tulad ng role-playing, group discussions, at oral presentations ay epektibong nagpapaunlad sa kasanayan sa pagsasalita at pakikinig ng mga mag-aaral. Dahil sa learner-centered ay umiikot ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kapwa nilang mag-aaral kung saan dito ay ginagamit ang role-playing na kung halimbawa bibigyan sila ng paksa ng guro, ay alamin nila kung sino pa muna yung tauhan, ano ba ang layunin ng kanilang nasa. Halimbawa na lamang sa ating siguro Pilipino ay binigyan sila ng kwentong ibong madala, alamin nila kung sino pa muna yung tauhan, anong takbo ng kwento, sino ang tugalian, at ano ang magiging bukas. Sa ganitong paraan, napamunlad nila ang kanilang kasanayan sa pagsasalita at pakikinig. Paano? Dahil kapag nag-role-playing sa harapan, ay ginagamit nila ang wika. Ito ay bahagi ng anong mga pangyayari. Bungad ng kwento, gitna, at bukas. At nasasanay rin ang mga mag-aaral ang kanilang kakayahan sa pakikinig dahil sa mga audience na nakikinig at nanonood sa role-playing. Ganon din ang layunin sa discussions at oral presentation.